Mayroon ulit tayong kakalikutin, isang printer Epson L3210. Nasubukan na natin siya kanina mga kalikot. Kapag i-power natin siya, nagpi-paper jam kaagad or nagbi-blink yung dalawang orange na indicator light niya. Tapos kapag i-power natin siya, parang pahinto-hinto yung galaw ng kanyang print head. Habang nagsi-sit up siya, parang magalaw yung kanyang print head. So i-check natin yan mamaya. Bago ang lahat, shoutout muna natin si Sir Aladdin at saka sa Santa Cruz Elementary School. Yan yung mga school na siniservisan natin ng mga printer. At saka shoutout rin natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout natin si Monte Falcon, Kathleen Jean Bawagan, Joselito Gabilanga, Jamil Van Bilotindos, Bimbo Tayag, Mia Chico Sipcon, Gentech Basic Audio Repair, Roel Amorsolo, Ronald Abaw, Shin Mariel Channel, G. Mark Felicidario, Nika Panya, Lia, Kurt Moreno, Riami Agpawa, Glisel Andasalya, Sheila Texon, Alfonso Lahora, Joey Bambalan, Gina Bernardino, at saka kay Tess Cabanlig Bingko. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Kapag napadalaw ka sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell or bell button para lagi kang updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Try muna natin. Ayan mga kalikot, parang nagbabibrate yung kanyang print head habang nagsisit up siya. Parang magalaw. Parang yumayanig. Ayan, Tapos parang abnormal yung pag-sit up niya papunta dito. Ayan guys, nagbabibrate yung kanyang print head. Tapos mabagal yung pag-sit up niya papunta dito sa right. Ayan, tapos magbi-blink na siya mga kalikot. So check natin. Baklasin muna natin mga kalikot. Check natin kung may papel na bumara or may mga spring na natanggal doon sa kanyang mga sensor mga kalikot. Yan, off muna natin. So, wala naman siyang bara or may nahulog. Tapos yung spring niya dito sa kanyang paper sensor nakakabit naman. Ayan, okay. Tapos dito sa mga gear niya dito sa kanyang mga feeder, nandyan naman. Tapos okay naman yung kanyang lower feeder. Ayan, okay naman Tapos nandito rin yung spring. Ang gagawin muna natin mga kalikot, linisan natin yung mga ribbon, yung mga contact ng ribbon dito sa kanyang board. So linisan natin siya, baka madumi lang. Tapos linisan rin natin yung kanyang encoder disc, tapos yung encoder strip, baka madumi lang siya. So dito sa mga ribbon niya okay naman. Yan, tapos check rin natin yung mga ribbon kung naputol siya or napunit, check rin natin yan. Unahin muna natin na linisin yung kanyang encoder strip. So gamit lang tayo ng cleaning solution. Ayan guys, sobrang dumi niya. So linisin pa natin dito sa kabila. Iwasan nyo lang mga kalikot na mapunit natin or maputol yung encoder strip. Tapos yung kanyang encoder disc, madumi rin siya mga kalikot, nangingitim.
Tapos yung mga contact ng ribbon mga kalikot. Yan. Linisan rin natin ng lighter fluid yung mga slot ng ribbon. Kahit dito sa lalagyanan ng ribbon ng scanner mga kalikot. Tapos yung mga wire, pwede natin yan tanggalin tapos ibalik para magasgasan yung mga contact nya. Yan. Ganyan natin. Minsan kasi yan na stuck tapos maalikabukan, hindi na magkukontak. Tapos kabit na rin natin yung mga ribbon na mga tinanggal natin. Linisin rin natin yung ribbon ng kanyang scanner. Balik muna natin yung kanyang scanner tapos try muna natin. Try ulit natin. So sana makuha sa cleaning. Ayan, parang nagbabibrate yung kanyang print head. So mukhang may problema to. Tapos check na lang natin kung magpi-paper jam siya. Ayan o, parang nanginginig yung print head. Ayan, check natin. Ayun. Ayun. So mukhang nakuha sa cleaning. Yan, mukhang nagnormal yung galaw ng print head. Ayan o, naki-cleaning na siya mga kalikot. Dati kasi kapag i-power on natin, kapag pumunta dito sa left tapos pupunta ulit sa right, magpi-paper jam na siya. So ngayon naki-cleaning na siya. Mukhang madumi lang yung mga nilinisan natin kanina. So ganun lang mga kalikot kapag abnormal yung galaw ng printer na wala namang barado or wala naman tayong nakikitang papel na cause na mag-paper jam siya. So ganun yung gagawin nyo mga kalikot, linisan nyo yung mga contact ng ribbon, encoder disc, encoder strip, yan yung mga nilinisan natin kanina. Ayan o, naging normal na yung galaw ng printer. Natapos na siya nag-cleaning, stable na rin yung ilaw ng kanyang power button, hindi na rin siya nagbi-blink mga kalikot. Try nga natin mag-print. Mag-scan muna tayo. Ayan, ito. Try natin kung magpi-print siya. Try na natin. So sana okay na. Ayun guys, oh. Abnormal na siya. So yun lang yung ginawa natin mga kalikot. Nag-cleaning lang tayo ng mga contact ng ribbon. Tapos yung kanyang encoder strip, encoder disc, nilinisan natin siya. Tapos yung mga wire, parang tinanggal natin tapos binalik ulit para magasgas lang yung mga contact. So nag-print na siya mga kalikot. Siguro may naglulos lang. Cleaning muna natin or head cleaning muna natin siya. Yan, tapos try natin mag nozzle check. So update ko na lang kay mamaya mga kalikot kapag natapos na siya nag head cleaning. A few moments later. Natapos na siya nag head cleaning, try na natin mag nozzle check. Off muna natin. Tapos nozzle check na natin siya. Check natin yung pattern ng mga kulay niya.
Okay naman yung pattern ng mga kulay niya. Kompleto naman. Ayan guys. Medyo madumi lang itong bond paper natin, pero okay yung kanyang pattern, no? So okay na siya mga kalikot. Try natin mag-copy. Ito na lang yung may colored. Yan. Try natin sa colored. Ayan, so okay naman. At least nagpiprint na siya. Tapos hindi na siya nag-paper jam. Hindi na rin umiilaw yung or nagbi-blink yung mga indicator lights niya. Lalo na dito sa orange light. So okay na siya mga kalikot. Nakailang print na rin tayo. Bali, assemble ko na lang yung side cover niya. Tapos linisan na lang natin konti. Tapos okay na siya mga kalikot. Siguro naglulos lang yung mga connection ng mga wire niya, or hindi rin natin alam kung sa ribbon or sa mga wire niya, or doon siya nagkaroon ng problema sa encoder disc at saka yung sa encoder strip, kasi nilinisan rin natin. Tapos naging okay na lahat mga kalikot. Nag-cleaning lang tayo. Subukan ulit natin para sigurado. Power off muna natin, tapos try ulit natin i-power on. I-check natin kung magbi-blink pa siya. Yan, power on natin. Kapag hindi na siya nagbi-blink, so okay na siguro mga kalikot. Nakailang print na rin tayo. Ayan, stable na yung power button nya. Try ulit natin mag-copy. Ito na lang, itong black and white. Kaso wala na tayong bond paper, so pagpatong-patungin na lang natin. Black and white na lang. Ayan, so at least nagpiprint na siya mga kalikot. Kaso patong-patong na yung mga na-print natin. Ayan. Try ulit natin mag nozzle check. Yan, off muna natin. Tapos nozzle check na natin siya. Para sigurado. Yan, okay naman yung pattern ng kulay niya. Ayan guys, kompleto naman yung pattern ng kanyang kulay. So okay na siguro to mga kalikot. Hindi na rin siya nagpi-paper jam or nagbi-blink yung mga ilaw. So okay, yun lang yung mga ginawa natin guys. Nag-cleaning lang tayo sa kanyang encoder strip, encoder disc, sa mga ribbon niya, yung mga contact ng ribbon niya. Tapos dun sa kanyang wire, yung mga ginawa natin kanina. Chinik naman natin kung may bumara na papel or mga bagay dito sa loob ng printer. Wala naman tayong nakita. Okay naman yung mga spring nya. Tapos yung spring ng mga sensor okay naman. So yun lang yung ginawa natin. Nag-cleaning lang tayo. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat ulit sa panonood ng mga video natin. At sana wag kayong magsawa. At saka sana suportahan nyo yung ating channel. Wag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.